Matapos magpakawala ng mga Israelitang bihag ang Hamas, pero nanghihina ito. Ang iba ay may mga sakit, meron pang mga heart disorder, mental disorder at iba pang mga karamdaman. Binatikos ng buong mundo ang Hamas, kasama ring bumatikos si Donald Trump at Benjamin Netanyahu dahil sa mga kondisyon ng mga bihag na pinakawalan ng Hamas. Bumuwelta ang Hamas. Ayon sa kanilang pamunuan, hindi raw sila magpapakawala ng mga bihag bukas, February 15, 2025. Pero galit na galit si Benjamin Netanyahu dahil sa aksyon ng Hamas. Ayon kay Netanyahu, magaganap muli ang isang napakatinding digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas sa Gaza kung hindi magpapalaya ng bihag ang Hamas. At ayon kay Netanyahu, papasok na ang IDF sa Gaza upang maghanda. Tinawagan na rin ito ang mga reservist bukas, February 15, 2025. Pero mga kaibigan, biglang kumambyo ang Hamas at agad na naglabas ng pahayag. Ayon sa kanila, maglalabas na raw sila ng mga bihag. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Ngayon ay February 14, 2025. 14 pala ngayon. Alam nyo na ang ibig ko sabihin mga kaibigan. Isang napakainit na balita ang ating ihahatid sa inyo sapagat kumambyo ang Hamas matapos sabihin ng Israel na muling magkakaroon ng matinding digmaan sa Gaza laban sa Hamas kung hindi ibibigay ng Hamas ang mga hostage na hinihingi ng Israel. Naaalala niyo pa ba noong nakaraang araw na ibinalita ng CNN na sinabi mismo ng pamunuan ng Hamas na ipopospon nila ang pagpapalaya ng mga hostage dahil ang Israel daw ay hindi sumunod sa agreement ng magkabilang panig. Pero ayon sa ibang mga komenter at mga eksperto na ang sinabi ng Hamas, ito ay isang cover up lamang dahil sa pagpapalaya nila ng mga hostage nitong nagdaang araw, kitang-kita ng buong mundo na ang kanilang pinapalaya ay hinang-hina, may sakit, may mental disorder, heart disorder at iba pang karamdaman. Binatikos kasi ang Hamas ng maraming mga world leaders kasama na ang Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump. Kaya upang makaiwas sa pambabatikos, naglabas sila ng pahayag na hindi sila magpapalaya ng mga hostage. Siya namang ikinagalit ng husto ni Benjamin Netanyahu. Ayon kay Benjamin Netanyahu, bukas, February 15, 2025, kung hindi magpapalabas ng bihag ang Hamas, ay mangyayari ang isang napakatinding digmaan, mas matindi pa kaysa nung nakaraan laban sa Hamas sa Gaza. Maging ang Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump, ayon sa kanya, kung hindi palalayain ng Hamas ang mga natitira pang mga bihag, all hell will break loose. At ngayon ay February 14, isang araw na lang, February 15 na. At ito na ang araw na sinasabi ni Benjamin Netanyahu na ang IDF ay muling papasok sa Gaza, maging ang mga reservist upang maghanda sa isang posibleng digmaan laban sa Hamas. Pero kanina lamang mga kaibigan, ibinalita, sinabi ng Hamas na kumambyo na ito. Nagmadali ang Hamas na maglabas ng pahayag. Iniulat ng ABC. Ayon sa Hamas, magre-release daw sila ng mga hostages ngayong Sabado ayon sa kanilang plano. Ang Sabado mga kaibigan, ito yung February 15. Ang mga pahayag ng Hamas ay taliwas na taliwas sa kanilang naunang sinabi na ibinalita ng CNN. Ayon sa mga eksperto, napakalaki ng faktor ng sinabi ni Benjamin Netanyahu na muling magkakaroon ng digmaan kung hindi ibibigay ng Hamas ang kanilang mga hostage at ang babala ni President Donald Trump kung bakit nagbago ang desisyon ng Hamas. Ayon naman sa ulat ng AP,
ang Hamas ay nagbigay pa ng eksaktong bilang kung ilan ang kanilang palalayain. 3 raw ang makakalaya. Ang kanila raw gagawin na pagpapalaya, ito raw ay bilang pagsunod sa agreement ng Israel at ng Hamas at upang hindi rin manumbalik muli ang digmaan sa Gaza. Nais daw ng pamunuan ng Hamas na magpatuloy ang ceasefire kahit na ang Israel daw ay maraming mga violations na ginagawa. Ayon naman kay Benjamin Netanyahu, kinausap niya na ang top military at security officials ng mga army na nasa Southern Command headquarters na malapit sa border ng Gaza at Israel. At ang meeting na ito ay upang ipwesto na ang sandatahang lakas ng Israel na malapit sa borders ng Israel at Gaza. At ayon sa kanya, hindi raw magdadalawang isip ang puwersa ng Israel na pumasok na sa Gaza pagdating ng Sabado ng tanghali kung hindi pa palalayain ng Hamas ang kanilang mga hostage na hinihingi. At mga kaibigan, inamin din ng Hamas na tumawag na rin pala sila sa Cairo sa mga officials ng Ehipto at ng Qatar upang pag-usapan ang karagdagang medical supplies at heavy equipment para sa paglilinis ng Gaza. And of course, narinig na rin ng Ehipto at ng Qatar ang mga babala ni Benjamin Netanyahu at ni President Donald Trump na muli raw silang aatake kung hindi ibibigay ng Hamas ang kanilang hinihingi. Marami ang mga naniniwala na isa ang Ehipto at Qatar sa nagpabago ng desisyon ng Hamas na pakawala na ang mga hostage na hinihingi ng Israel. Nabahala ang maraming mga Palestino sa banta ni Benjamin Netanyahu. At kahapon lamang mga kaibigan, February 13, 2025, ang mga tao sa Gaza ay nagsisigaw na sana ay huwag nang manumbalik pa ang gera sa kanilang lugar. At hinihimok na rin nila ang Hamas na ibigay na ang hinihingi ng Israel. Ayon sa mga sibilyan sa Gaza, masayang-masaya raw sila nang magkasundo ang Israel ang Hamas na sila ay nagkaroon ng ceasefire. Pero ngayon daw matindi ang kanilang kaba kasama ang kanilang mga anak dahil tila nanunumbalik ang gera sa kanilang bansa dahil sa palitan ng mga akusasyon ng magkabilang panig. Dagdag pa ng mga sibilyan, sila raw ang pinakatalo sa gerang ito dahil kung tutuusin, ang kanilang mga bahay ay wala na. Lupa na lang ang kanilang nakikita. Ang kanilang mga bahay ay parang mga basura. Ngayon na raw ang panahon na sila ay muling babangon. Sana ay magkasundo na ang hostage deal ng magkabilang panig. Ito ang panawagan ng mga sibilyan sa Gaza. Bukas mga kaibigan, February 15, aabangan natin kung ano ang mangyayari kung talaga bang ibibigay ng Hamas ang hinihingi ng Israel. Kaya para maging updated ka, isubscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.